Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Sa buhay kong ito, aking gugunitain mga ginawa mo para sa akin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. Sa buhay kong ito, aking gugunitain mga salita mo, nagpapalakas sa'kin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya.
kaligayahan. Kailan ba hindi mo ako pinabayaan? Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan. Nananatili sa'yo mapagkailanman. Oh Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. Oh Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kaligayahan, kailanman hindi mo ako pinabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan. Mananatili sa'yo mapagkailanman. Oh Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. Oh Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Good morning, Jesus! Morning, Comfy family. Blessed Saturday po sa ating lahat, mga kapatid. And Bilis ng araw. a very happy weekend sa ating lahat. Ayan. Amen. Yan yung yung kaisa-isang anak ni Brother Celso na babae. Ha? Oo. Amen. Jesus, kay buti mo. Talaga namang napakabuti ng Diyos sa atin, mga kapatid. At alam nyo na, totoo ako sa sa panahon, kahit na hindi ka masyadong makalaba, pero nakakapahinga ka naman, hindi ba? Laba? Laba kagad? Oo, laba. Bedweather ang tawag dyan. Kaya pala laging pa-premyo natin, kundi downy, Oo, sabon. para hindi mga moy kasi. Tag-ulan na eh. Ganun ba? Ay, alam mo ba, kahit na tag-ulan, meron tayong mga kapatiran na nandito ngayon? Oo, yes. Sabihin ko ba o wag? Hindi, abangan nila Ay, ma'am, mamaya. yan, sa ating yung ating Welcome, welcome. Oo. Song of Love, meron tayong isang family na talagang sa, sa Dakong Silangan ba yan? Masaya tayo pag kami dumadalaw sa atin. By the way, kagabi maraming salamat sa mag-inang Sister Veron at Kebray na umuwi ng 12:10. Talaga naman, ha? Oo, at hindi talaga umistop ng ng pagre-record hanggat di natapos. For the glory of Thank God. you, Lord. Amen. Oh, okay. Bryce, sa susunod ulit, ha? Hindi pa tapos? Hindi pa, kasi may project kami kasama si Doc Mon. Ako, meron akong hindi naman challenge si Sister Chanel. Oo nga. Magandang pabango yan. Mabango. Andyan na siya. Ay, andyan ba? Oo. Ay, naku, nasabi ko tuloy yung surprise. Oo nga, ang payat ni Chanel ngayon. Pray muna pala tayo, di pa tayo nagpe-pray. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Lord, napakabuti po ninyo sa amin. Salamat po sa napakalamig na weather at mahimbing na pagtulog at magaan na pag-ising. Ito pong buong maghapon, kayo po ang maparangalan. At Lord, ito pong GMJ, for your glory. Salamat po sa patuloy na pagpapala na kaming lahat lahat ng Christian communities ay active sa propagation of the gospel. Salamat po again. Manguna po kayo sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Ayan, thank you, Lord. Sabi ni Doc Mon, ang aga ni Doc,
Morning, Doc. June 21 pa ang summer solstice. So, di pa officially ended ang summer? Talaga? Oo, hindi pa pala. Thank you, Doc, for the info. Pero, pagpunta mo dito, as usual, dala ka ng damit. At maghanda ka, Doc, ng isang panggrupo, ha? Meron tayong dagdag sa group natin. Ikaw na bahala dyan. Kala ko maghahanda siya ng ating Ano? Bakuna? Hindi. Ano? Fiesta. Ayan, Doc, ha? Ikaw ang bahala dun sa kakantahin natin yung grupo ulit. Thank you, Lord. Ayan. Saturday, pero madaming mga kapatiran natin ang nag-aabang po ng Good Morning Jesus. At sa pagpapatuloy at sa conclusion ng ating Philippians 4:19. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Thank you, Lord. So kahapon, inumpisahan po natin yung ating, may mga pagpapala kasi tayo po na may mga provision na binigay na sa atin ng Diyos na we take for granted. Kaya po, pag tinanong mo, anong provision ba ni Lord sa'yo? Sabi mo, wala. Pero ang totoo, hindi pwedeng mawalan. Kasi nga, ang dami nating natatanggap sa Panginoon at natanggap na at ini-enjoy na po natin ngayon. Kaya lang hindi natin kasi siya tinitignan as a provision from the Lord. At ang unang-una na nga, yung provision of more of Himself. Alam nyo, nung unang panahon, pag binasa nyo po ang Biblia, bago ka makapasok doon sa presence ng Panginoon, alam nyo may namamatay instantly nung mga panahon na yun. Kaya nga po, pag may pumasok doon sa Holy of Holies, kailangan, nilalagyan po nila ng kalembang sa paa para malaman nila na pagbuhay pa kasi tutunog po yung kalembang. Pagka wala nang tumutunog, ibig sabihin po, namatay sa presensya ng Diyos kasi hindi worthy. May kasalanan, kaya patay agad pagka pumunta ka po noon. Kaya ang mangyayari, tinatalian po yun sa paa eh. Kasi they will not dare to come in para kuhanin yung namatay. Kasi nga po, alam nila na pagka pumasok ka sa Holy of Holies, patay agad pag may kasalanan. Kaya tinatalian po nila yon. Pag wala nang tumutunog sa paa, hahatakin na po nila yon. Ibig sabihin, patay na yon. So, imagine the provisions that we have now. At hindi ka na kailangan na ganon, tapos more of Himself ang nire-reveal niya sa atin. Kaya po mga kapatid, sobrang pagpapala yan. Ngayon nga kahit saan, anytime available ang Diyos, He's just a prayer away. Diba? Pag tinawag mo pangalan niya, andyan agad. Ibang klase po yun, mga kapatid. Kaya na-enjoy na po natin yan ngayon. And today, i-discuss ni Pastor yung isa pa. Actually, madami yung Beb, pero ito yung mga pinaka-importante. Because if you have these two, actually may isa pa dapat, pero okay na yun. Okay na, mga kapatid. Kaya, ikaw na, Beb. Oo, mga kapatid. Again, good morning. Yung provisions na minsan hindi napapansin. Nating lahat kasali na ako. Alam niyo, napakahalaga nung yung more of God Himself. Yun ang ating hilingin. Kasi oftentimes, ako rin, ang ating nagiging, sabi nga, root ng ating happiness ay yung the blessings that comes from God, na every good and perfect gift comes from the Father of light. Nakakalimutan natin na yung provision na ating maasam-asam at maging heart's desire, yung more of God Himself. So, yun ang provision na hindi na, sabihin ko bang na may menos-menos? How about maging lifestyle na natin to seek more of God, to seek more of our Lord Jesus Christ. Kasi God is manifested in the person of our Lord Jesus Christ that walked the earth
na walang kasalanan. At yung probisyon na susunod ay yung nasa Romans 1:16. Gusto niyong buksan, mga kapatid? Ito yung probisyon ng gospel. Nako, para sa lahat yan, buksan ninyo. Sabi rito. So ito yung provisions na hindi mo namamalayan. Available na to 2,000 years ago pa, yung gospel. Ano ba yung nakapaloob dyan sa gospel? For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone. First, to the Jews. Then, tayo na hindi Jews, Gentile. Imagine, ang kapangyarihan ng gospel para tayo magkaroon ng kaligtasan, not only in this present life, but in the future. Ang pangako ay eternal life. Yun yung nakapaloob sa gospel. The life, the teaching, the death, the resurrection, and the coming of our Lord Jesus again. Just imagine yung provision ng gospel. At kung maaalala nyo sa John 5:39, Beb, gusto mong basahin? Yan yung supposed to be na napakahalaga. Sa salita ng Diyos kasi, sa gospel, you will find, ayan, 5:39, o listen, do sa tayo, yung gospel, kailangan hindi natin siya ikakahiya. Katulad dun sa Romans 1:16. Kasi ito ang kapangyarihan ng Diyos para lahat ng walang pinipili lalo na tayong lahat nasa kalagayan ng Romans 3:23. Then, pero dahil sa pagkamatay ni Jesus Christ, nung araw, pag pumasok nga sa Holy of Holies, pag may kasalanang kapatay, ngayon we can enter boldly sa presence ng Holy of Holiness because Christ has paid the price. John 5:39, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify me. Iyon. Yung salita ng Diyos ang nagpapatutuo. Kanya nga lamang, nung kapanahonan ni Kristo, meron pa ring mga Hudyo na hindi tinatanggap si Kristo, pero pinaniniwalaan yung pagtuturo ni Moses. Kaya ito yung kanyang sinabi. Meron kay Moses, andyan si John the Baptist, pero nagpapatutuo ang aking Ama sa langit na ako ang kanyang pinadala. At yan yung itinuturo niya sa scriptures. Pagkatapos, hindi mo maintindihan. Itong scriptures, search mo, kaya more of Himself, because in them, you will find eternal life. So, not only our life here, alam nyo, yung sabi ko sa inyo kahapon, ano yung sabi ko kahapon? Sino nakakatanda na? Pag-aralan nyo ito. Sino? Sa mga kasamahan ko dito. Matandaan nyo yung sinabi ko? Hindi. Bukod doon, ano yung sinabi ko, mga kapatid? Anybody? I-ano nyo? PM or click the butter. Natandaan nyo. Mga kamanggagawa, natandaan nyo yung sabi ko sa inyong, pag-aralan nyo to kasi napakahalaga nito. Hindi nyo natandaan. Well, anyway, gugunitain ko sa inyo kasi mahalaga. Sayang. Hindi bale, hindi naman ako nagagalit o naiinis. So ano ba ako? Magtatampo ako kasi sensitive ako. Sabi nga ni Brother Bong, ba't naman kayo ganyan? Kala ko nakikinig kayo, tapos hindi naman pala. Parang pumasok sa tenga, lumabas doon sa kabilang tenga. Hindi man lamang binigyan ng isip o hindi sila nilagay sa puso. Kaya ako, nagdaramdam ako. Oo. Kaya ayoko nang i-share. Yan yung sa ating dula.
nasusunod, parang may dula pa, no? Nakakaano lang. Alam niyo kung bakit? Kasi napakahalaga nito. Okay. Malamang kaya hindi niyo masyadong nabigyan ng pansin kasi kokonti ang pera niyo. Kasi ang sabi ng mga mararami, kapag marami ka lang pera, kaya mo ito naiisip. Oo. Yung pag marami, meron ba sumagot? Wala pa. Wala rin sumagot. Hello, kamusta kayo dyan, mga kapatid? Click the butter. Meron sumagot? Meron? Sige, tignan ko. Pag yan sumagot na yan, may sabon. Trust fund, Very good. Sino yan? Mr. Jerry. Oh, Minister Jerry, bigyan kita ng sabon. Kahit hindi ka mag-memorize, very good. So, merong isa. Kahit na isa, okay na ako dyan. Ano ha? Si Minister Jerry, hindi of all. Siya pala ang nakakatanda. Kanya lamang, andyan ba siya? Wala. Lagot ka, wala ka dito. Kaya ka pala sumasagot dyan sa bahay mo, ha? Sa bagay, nanonood naman, andyan ka lang naman mga ilang, just a few steps away. Wala ka ba? Tinitignan kita doon sa likod ko. Lagi kang nasa likod ko eh. Parang si Brother Terry, nagtataka ako, lagi nandun sa sulok. So, ano na yun, matagal na buwan na. Lagi kayo nandun si Terry sa sulok. Alam niyo kung ano na-discover ko? Andun pala ang baksak ng aircon. Doon pala malamig. Kaya doon na rin ako minsan hindi, doon ako umuupo. Kasi tagaktak yung pawis ko dito dahil nagtitipid tayo sa aircon. Siyempre, stewards tayo eh. Kumbaga, kaya nga nilagay ko yan dyan para doon sa lahat, isang aircon na lang, hindi nabubuksan to. Para, siyempre, stewards tayo. Saan ako? Ngayon, naintindihan nyo na ngayon. Sumasagot na kayo, trust fund. Kasi gusto nyo pala may kwento muna bago nila maintindihan. Ang trust fund, ang sabi ko nga, para lamang sa mga maraming pera. Pero alam nyo ba, hindi. Ang daming, ano ba yung trust fund? Okay. Ang trust fund, kapag marami ka ng pera, kasi meron tatlo yan, yung grantor, trustee, tsaka beneficiary. So, meron diyang tinatawag na revocable, irrevocable, yung testimonial, na yun yung basic na trust fund. Itong trust fund na to ay ilalagay mo sa isang trustee para kapag wala ka na dito sa wala ka na dito sa mundo, yung mga magagamit yun sa to be useful, lalo na dun sa mga angkan mo na nakalagay sila yung beneficiary. Para wala ka man dito sa lupa, makikita mo na sila yung mamumuhay ng merong stability, so on and so forth. Ang tawag doon, trust fund. Pero tayong mga Kristiyano, buksan niyo yung Bible. So dito sa lupa, tsaka hindi lang yun, pag-aralan niyo ang mga benepisyo ng trust fund. Pagka nilagay mo yung sa trust fund, sa totoo, merong ang gobyerno, hindi na magbabayad ng tax yung mga pinamanahan mo. At merong mga limits lang yan. Hindi naman tayo nang gugulang o ano. Pero binibigyan ng benepisyo ng gobyerno. Why? Para yung mga susunod na supling, hindi na maging perwisyo sa lipunan. Parang ganon. At merong mga ngasiwa para pag sila'y tumatahak na dito sa buhay dito, hindi na sila magbebeg o ano, kasi yung mga magulang talagang nagsunog ng kilay, talagang kumapal ang mga palad, mga kalyo sa paa, talagang nagtrabaho ng lubusan para sa kapakanan ng kanilang angkan, para pag wala na sila dito, ang ganda ng kanilang magiging buhay. Dito pa lang sa lupa yan. How about yung sabi ni San Pablo? Buksan nyo, pakibasa mo nga sa Unang Timoteo 1:11. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Okay. Ang tawag dyan, kung aabot tayo sa pananaw at kalagayan at maunawaan natin yung sentimiento ni Paul na ito'y para sa kanya a sacred trust. Kung meron trust fund dito para sa kapakinabangan ng ating mga mahal sa buhay at hindi mawardi-wardi ang ating
pinaghirapan at sila'y mamuhay ng maayos kahit wala na tayo dito, itong sacred trust, iniatang ito sa ating mga Kristiyano, hindi lamang para sa lahat ng ating mga angkan, pero sa lahat ng ating makakasalamuha hanggang sa dulo ng daigdig, we are entrusted with this sacred trust. Kasi ito'y a divine commission. Di ba sa lupa nga, di ba pag sabi ko nga sa inyo, kahit hindi malaki ang pera mo, kahit kokonti pera mo, lahat binigyan ng pinagkatiwalaan nitong sacred trust. Actually, meron ngang isang word na napakahalaga na ito yung ating authority, yung authority of fiduciary. Have you heard that word? Ito'y sinersat sa akin at nabigyan ng konting sa ating, yung BFF ni Sister Ria, yung lawyer. Pag-aralan niyo yung fiduciary. Tayong mga Kristiyano, authority of fiduciary. Napakagandang karangalan, mga kapatid, itong fiduciary. Hindi yung sinasabing authority by title or authority by so on and so forth. Tayong mga Kristiyano, yung fiduciary. Grabe. And dito yung trust, yung sacred trust, ang nag-grant niya ng ating Ama sa langit, ang trustee si Jesus Christ, beneficiary tao. Tapos yun yung daladala natin na provision ng creator ng universe for all mankind to be saved. Tapos daladala mo yung provision na yan. Not only for material blessings kasi, sabi ko nga sa inyo, puro the root ng ating happiness, there are times na pag meron tayong bago, meron blessing, pero yung root, more of Him or more of God, itong gospel, sacred trust. Kanino yan? Sa iyo at sa akin na Kristiyano. Buong mundo, imagine yung sacred trust na to. Kaya nga sabi ni San Pablo, sa unang Korinto 9:16. For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me. Yes, woe is me if I do not preach the gospel. Hanggang 17, please. For if I do this willingly, I have a reward. But if against my will, I have been entrusted with a stewardship. Nako, ano ba itong nakapaloob dito? So, itong sacred trust na to, okay, sentimiento o sa loobin, disposition, condition, state of St. Paul must be our state also, by God's grace, with full understanding, with full conviction, and by the grace of God, you know it by heart and you will do it. Sabi niya dito, but we will not boast. Kasi hindi mo naman sabihin, meron kaming daladalang buhay na walang hanggan. Ano yung insurance mo? Para lang dito sa lupa yan. Ganito, gano'n. Hindi yun, kasi dito, maraming mga pagpapala na binibigyan ng wisdom ang mga kapatiran para sa kapakinabangan na nakakarami. Pero itong sacred trust na to, the gospel, hindi magmamalaki. Ang sabi, ito nga yung divine compulsion. Kung yung isa, sacred trust, ito naman, divine compulsion. Ano ba yung compulsion muna? Silakbo? Ano ba yung compulsion? No! Kasi pag sinabi mong it is a matter of duty and obligation, how about itong divine compulsion? So, merong salita. Kasi ang nag-commission siya yung creator ng universe. So, bagamat duty mo to, bagat obligation mo ito, ang sabi doon, you do it willingly. Are you preaching the gospel willingly? Or reluctantly? Or whatever situation. Pero sabi ni Paul nga sa Philippians na it doesn't matter as the gospel is preached. But how about sabi, if you do it willingly, sabi may reward.
But if you are not willing, still, it is your responsibilities because we are stewards of God's mysteries as Christians because the Word of God says. So, ganun katindi to. At kailangan din natin dito sa Ephesians 6:19 to 20. Isa na lang. Pag gusto mo pakibasa. Ephesians 6:19 to 20. Ephesians 6:19 to 20. And for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Amen. Nandiyan ba nakalagay yung pray? Pray for me? Sa 19, yung pray for me. Sige nga ulit, please. 6:19 to 20. Ulit nga. Sa ibang version. Sa ibang version. Kasi nandun yung pray also for me. Hindi, pwede rin naman. Pray also for me that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. For which I am, sa 20. For which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Ayan. So itong sacred trust na divine compulsion na stewards tayong mga Kristiyano, we share it fearlessly, boldly, we share this and we preach it willingly, at pag-pray nyo ang lahat ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Yun. Provision yun na lahat ng Kristiyano pwedeng magdasal para sa provision ng lahat ng naghahayag ng salita ng Diyos na maihayag ang mabuting balita ng walang takot, bukas sa kanyang kalooban para sa ikaliligtas ng sanlibutan. So, yun. Ganong katindi. So, yung provision ngayon, how about praying for Christians, fellow Christians? Kasi misyonaryo yun eh. Pray for one another. Si Paul, humihingi nga ng prayer eh. Pag-pray nyo, kung anumang Christian community ka nakapaloob, pray for your leaders, pray for your elders, pray for the members, covenant members, coordinators, regular members, and pray also as Jabez prayed. Because that is the provision that was entrusted to us, which is a sacred trust. Kaya natin yan. In Jesus' name. Amen. Ayan mga kapatid. Hallelujah. So yun po munang dalawa na yon. Actually, marami pang mga provisions tayo na meron, mga kapatid. Pero itong dalawa po na to ang pinaka-importante. So, yung una, more of Himself. So, anong pwede natin gawin doon? Seek more of God. Kasi po, a child does best under the supervision of his parents, di ba? We Christians do best under the supervision of our Father in heaven. Kaya po, seek Him more. Alam nyo, itong kay Pastor, si Pablo, di ba? Si Peter, si John, yung mga disciples, mga kapatid, ibinigay po nila lahat-lahat, buhay nila, lahat para sa gospel. Kasi tinignan po nila ang gospel as a treasure not to be lost at any cost. So kailangan po, ganun din ang paningin natin sa Word of God para po ito ay magkaroon ng buhay
sa atin. Kasi kapag tinignan, yun nga sabi ni Pastor, menos, medyo mahihirapan po talaga. So marami pa mga kapatid na provision na binigay ang Diyos. Si Lord namuhay sa atin para bigyan tayo ng example. So pinrovide niya na yung example, di na tayo magmimini-mini mo, di ba? Kasi pinakita na niya. Binigay din sa atin ng Holy Spirit, binigay sa atin ng earth para supplied ng lahat. Ang dami nating provision, mga kapatid, araw-araw. Kaya pag sinabi ng isang taong, anong blessing mo ngayon? Wala eh. Hindi lang natin alam. Ang dami na palang provisions na meron tayo. So, yun po ang ating pagtatapos sa araw na ito. Bigyan natin ng maraming time yung ating mga kapatiran ngayon para naman mag-enjoy tayong lahat sa ating awit ng pag-ibig mamaya. Amen. Hallelujah. Kasi isang buong pamilya sila Alright. na magsishare sa atin. Kaya abangan po ninyo. So magtatapos na po kami dito. Happy birthday muna, syempre, sa ating mga kapatiran. Today is June 12. Happy birthday, Sister Anrin Vito ng ating C5 prayer group. At kay Sister Aida Marqueses ng Talisay. Sister Aida, happy birthday. Magkasunod pala kayo ni Sister Seni, ano? Yan, happy birthday, Sister Aida. Brother Zion Lipardo. And Brother King Abanilla, palagay ko, Laia, ano? Ano ni Sister Birthday Alma? ngayon. Talaga? Kala ko Abanilla. Taga Mindoro. Oo. At ngayon ang debut ni Genesis. Jen, see you later. See you later, Batata Fred. Thank you, Lord po, sa ating mga kapatiran. Ano? Meron ba tayong belated? Belated happy anniversary kina Nanay Cle at Brother Rudy. 39 ba? Tama ba ako? O 43? Basta anniversary nila. Nanay Cle, Brother Rudy, happy anniversary po sa inyo. Meron ba tayong belated? Wala. Nabati natin lahat. Ayan. Thank you, Lord. Kantahan muna natin sila, Sister Jam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. At Happy Independence Day. Araw ng Amen. kalayaan ngayon. Hallelujah. Oo. Glory to God, glory to God. Ano, ha? Yung ating mga heroes. Glory to God, glory Tayo to ay God. malaya ngayon, ano? Amen, amen. Independence Day pala ngayon. So mga kapatid, double celebration kayo yung ating mga may birthday. Amen. Good morning po sa ating mga kapatiran na nasa ibang bansa na nakikinig palagi. Kagaya ni Sister Siling. Si Sister Siling, Austria. Lagi-lagi yun. Sister Nida Hernandez, di ba? Mga taga-Japan. Sister Rachel, palaging kasama po natin. Korea. Sila. Oo. Maraming salamat po, mga kapatid. Okay. Ang atin pong mga nag-game na ay 3,000. Thank you po sa 3,000 katao na nag-game ngayon na talagang game na sila. So, paalala sa mga kapatiran natin na sa susunod pong Lunes,
linggo, sa susunod na linggo ay Psalm 19 na tayo. Medyo mahaba. Kahapon tinatry kong i-memorize. Si Doon pa Pastor- lang ako sa Pastor verse Fred 1. nakuha. Gagayahin ko na lang si Tata Oo. Fred. 1 1 to 14. 14. Oo. The yun na lang. heavens declare The glory of God. And the Praise His wonderful praise His name. wonderful name. 2. The firmament. Ano yan? Hindi, the Oh, firmament. day after day nga yun. Day after day. Oo. I can... Tapos sa 14, may the The words words of of my my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you. So, yon 1 to 14. Medyo ano siya, challenging. Kasi talagang, ang ginawa ko pa nga, so help me God. Nung tinitira ko nga ba, sabi ko kay Pastor, di ba nga ba naman pala nito sinabi mo? Nahahati yan sa 3 o 4 eh. Yung 1 to 6, 7 to 9, 11 to... 14. Hindi, kasi yung 14, final benediction yun eh. Yung 11 to 13. So, actually, So, 1 pwede to 6. silang pumili doon. Hindi, Kung buo hindi na, man buo kaya. yung may challenge eh. Yung mga na-challenge yung mga natin, na-challenge, buo. oo. Yung hindi naman mabuo, pili kayo doon sa 7 to 9. Kasi andyan yung... 1 to 7. una 1 to 6. 1 to 6. Tapos 7 to 9, tapos 11 to 13, then verse 14. Kasi nandyan yung part ng 7 edition of the divine law, how God reveals Himself to mankind. So that is very important. Sige, kaya natin yan mga kapatid. Adya. Sige, ikot muna dyan para makapag-ready yung ating kapatid for today na matatawag. Darantan. Di ba? Brother Rick Orias ng ating Lipa. Kamanggagawa natin yan, mga Oo. kapatid. Brother Rick, maya-mayang konti, tatawagan ka namin ha para makapag-ready ka. Pero for now, tawagin ko muna si Bikay. Oh. Sister Marivic. Mukhang ready si Bikay ah. Ang bilis-bilis tumayo. Answered prayer na daw siya. Kaya pala answered prayer daw dahil hindi na siya magre-recite ng Psalm 19. Hindi, challenge ko siya eh. Ay, matay tayo. Wala ka palang ligtas, Beck. Challenge ka pala ni Pastor. Ayan pala, okay pwede na. naman. Okay na yan. Okay Kasya. Na. Kasya. Kasya si Bikay. Anong ibig kong sabihin? Payat na siya. Okay. Kinakabahan daw siya. Kwentuhan muna natin, Beck. Hindi, may bakuna na siya, di di ba? lalo kang kakabahan sa Psalm 19, Beck. I-challenge ka daw ni Pastor. Di ba pwede na Hindi siya rin magtanggal? naman. Bakunada na siya? Hindi. Hindi Ayan mo ba? lang. Sige. Okay, Beck. Wala nang kaba, Beck. Thank you, Lord. Answered prayer ako kasi Wala sabi siyang mic. Wala siyang mic. ko, naka-on. Naka-on. Ayun, dalapit lang. Answered prayer po ako kasi ang prayer ko, Downy. Downy. Yung nakarang kasi sabon. Kaya Tapos- partneran natin. Oo. Tapos answered prayer din ako kasi sabi ko kahapon, ako si Bong ngayon. Pero si Bong kahapon, ako ngayon. Wow. Prayer. Thank you, Lord. Okay. So, ang tunay na kakayahan. Kasi sa new Papaliwanag sige. ka pa dyan. Hindi. Kinakabahan ako, grabe. Ang tunay na kaligayahan, mapalad ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mabibilang siya sa kaharian ng langit. Mapalad ang nagdadalamhati, sapagkat aaliwin siya ng Diyos. Mapalad ang mapagkumbaba, sapagkat mamanahin niya ang daigdig. Mapalad ang nauuhaw ay ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat bubusugin siya. Mapalad ang mahabagin, sapagkat kahahabagan siya ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita niya ang Diyos. Mapalad ang taong gumagawa ng paraan para sa kapayapaan,
sapagkat ituturing siyang anak ng Diyos. Mapalad ang taong inuusig mapalad ang mga taong inuusig ng dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapabibilang siya sa kaharian ng langit. Mapalad ang nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng mga masasamang, ng lahat ng uri ng kasamaan ng dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, ang tunay na kaligayahan. Yes! Thank you. Wow! Grabe! Ang galing ng Ang haba. Yan na, Bek, ang downy mo. Winning Kompleto is- na ang labada ni Bikay. Challenge ko kaya si Nico. Ba, hindi na makatulog yung si Iko pag challenge mo. Psalm 19 pa naman. Hindi, pagka nag-recite siya dito, bibigyan siya ng isang pan-gym na sando. Kasi nakasabay ko yan dun sa gym. Grabe rin yung mga binubuhat niya Hindi naman kabigatan, pero pang tone pala yun. Kaya pag na-challenge ko siya, isang tawag dyan, hindi jersey ng pang-basketball, papagalitan siya ni Maribik kasi hindi pa masyadong yung tuhod niya So, volleyball, pwede rin. Sa gym, walang yan. Hindi kailangan ma-pressure yung tuhod niya. Pag siya nag-recite ng Beatitude, yung dry fit. Okay. Sige. Tignan natin kung challenge accepted. Tsaka si Jordan. Kasi ang challenge Tsaka pala, si EJ. ang challenge kasi pwedeng i-accept, pwedeng i-reject. Kaya nga, tsaka si EJ, tsaka si John Floyd. Yan, sige kayo. Pag ayaw nyo, si Terry na lang bibigyan ko. Ayan. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, nakita po natin ang mga paghahanda na ginagawa ng mga manggagawa. At sa palagay ko nga, yung iba sa atin, memorize na agad ang Psalm 19 di ba, no? Ang bigat niyan. Mabigat nga, oo. Pero yung 7 to 9, kaya yan, naku, kaya yan. napakaganda niyan. Lahat. Kaya yan, mga kapatid. Okay. Alam nyo, ako ginawa ko, nirecord ko yung boses ko, tapos habang nakahiga ako, pinakikinggan ko siya. Yun ang mga technique dyan. Oo. Tagalog kasi yung pinili ko, kaya medyo... Ako madali kasi yung una lang, the heavens declare the glory of God. Ayun. Diba? Oo nga, hanggang dun lang. Oo. 1 nga. 1. Tapos memorize yung 14. Tama si Tata Fred, 1 to 14. Okay, mga kapatid, okay. Nandito na po ngayon tayo sa ating new song of the Teka, si week. Orias, Ay, oo nga pala. si Brother Rick. Sorry, nakalimutan ko. Muntik ko nang makalimutan si Brother Rick Orias. Marami ka kasing kwento. Oo. Oo. Si Pastor, Gusto mo maraming kwento, tawagin ko sister din bukas tayo matatapos. Kanino kayang Phone. Mel? Kay Sister Mel. Natin tawagan si Brother Rick. Ayan. Brother Rick, wala kang sariling cellphone para kang si Pastor. Manghihiram lang. Hiraman lang. One flesh Uy, narinig ko yung boses ni Pastor. Mami ang konti, Good morning, Brother Rick. Ay, Ayan na. ayan. Kamusta na, Brother Rick? Nananaba. Nananaba nga, looking good Ha? Kailan po kayo pupunta dito? Hindi pa po. Gawa po ng Pagnueva, ayun po, sinilin pa po. Parang kanyang matawa. Okay. Sige, pag pwede na po, antayin namin kayo. O, Brother Rick, bati po muna kayo sa ating mga kapatid. Ano po, mga kapatinan, mga matutusot, at lamang pwede natin ay tayo ay patutusot
siya sa gawain nyo. Patuloy na dumarami. Umaapit sa Hindi ko siya maintindihan, ano? Sa net ba yon? O sige. Brother Rick, go na po! Diba? Ang mapalad. Mapalad ang mga abang na walang inaasahan, hindi ang Diyos, sapagkat makasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahati, sapagkat aalinin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang mga ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagbibigay sa mga sunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang ministry. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat pahahabagan sila ang Diyos. Mapalad ang mga may maliit sa puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa sa pagkakasundo, sapagkat itutuloy sila ng Diyos sa mga anak nila. Mapalad ang mga pinagpupusin dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ang mapalad. Salamat sa Diyos. Amen. Galing nga. Brother Rick, dire-diretso. Tumaba nga. Ha? Tumaba. Batiin mo. Brother, lumusog tayo, pareho. Amen. Yan. Congratulations, Brother Rick. Ito po ang inyong regalo. At pagpunta nyo po dito ay nakapangalan ito sa inyo. Hintayin namin kayo, Brother Rick, ha? Sister Mel. Hello po. Ayan. See you soon. Hi, hello. May apo pala kayo dyan. May apostolic pala sila ngayon. Oo. Brother Rick, Apostolic duty. hinihintay namin yung love offering ng magkakapatid. Oo, pupunta daw. Pupunta. Hindi pa ngayon naka-quarantine si Sister Neba. Parang meron nilabas ngayon ng IATF na Thank you, pwede Lord po, na Brother Rick. God pwede na bless ang you. merong mga senior na dadalhin yung pang yung kulay yung VIP na nabakunahan ka na. Parang nakita ko kagabi na pwede na. Tama ba talaga? ako? Oo. Yung mga iba, kahit wala pa yun, lumalabas pa rin no? Kaya nga yung bisita natin ngayon Pwede na andito pala. na Kasi pagka nabakunahan ka na, dalhin mo lang daw yung yung tawag doon? VIP card. O kaya mahalaga pala yun. Kasi minsan paglabas mo rin ata ng bansa, Pwede. Gusto mo, na tayo? Baka maubos yung oras. pansin Sige, ko wag na nga muna nga. Okay na. Sige po mga kapatid, dako na tayo ngayon sa ating new song of the week. Abangan nyo. At sa susunod po na linggo, meron tayong another new song. Dalawa yon. So, sa mga sunod na linggo, uulitin natin ulit yung dalawa. Pero wag na wag po kayong aalis mamaya sa ating awit ng pag-ibig, mga kapatid. At sigurado pong magkakasayahan tayo dahil isang buong pamilya ang makakasama po natin mamaya. Pero panoorin po muna natin si Sister Nins para po sa awitin na kinupost ni Sister Mila. Glorify your name on high. Magnify your
rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Good morning, Jesus! Yan, thank you Lord. Nandito po muli kami para sa segment ng awit ng pag-ibig. Thank you Lord. Ayan, meron kaming guest ngayon. Nung isang linggo, si Brother Larry Tigais. Ito rin po ang pamilya Alaba at Sahul. Ayan, pero magnananay po sila. Ayan, ating guest sa umagang ito. Brother Elber, baka bati ka naman po. Ayan, bati kayo sa mga kapatiran natin. Hallelujah, Amen. Magandang umaga po mga kapatid at ang Comfy East po. Magandang umaga po. Thank you, Lord. Nay, bati kayo yung mga apo nyo dyan sa Bohol, lahat ng kamag-anak. Ayan. Ayan. Magandang umaga mga kapatid sa Kumpi. At natutuwa ako, maligaya ang puso ko, lagi ako nakapunta dito. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen, Sister Leslie. Salamat sa Panginoon. Good morning po mga kapatid sa ating mga kapatid dyan sa East. Good morning sa Karangalan Prayer Group. Good morning mga kapatid. At parati po nating ipasalamat sa Panginoon ang kabutihan niya. Binabati ko rin po yung aking anak na nasa Australia at yung aking kapatid na nasa Saudi. Thank you Lord. Ang mga nasa Bohol Outreach, no? Binabati ko rin po ang mga taga Bohol at lahat po ng aming mga kamag-anak na nanonood. So, para po tayong makinig ng salita ng Panginoon at mag-ready-ready din po yung ibang kapatid natin once na kayo po ay tinawag ni Lord. So, maging available po tayo para sa gawain ng Panginoon. Kaya, salamat sa Thank you, Panginoon Lord. dahil kami nga po ay nakalaya na. Thank you, Lord. Salamat sa ating Thank you, Panginoon. Lord. Binabati ko yung mami ko, Mami Leti, sila Sister Norris sa San Pablo, tsaka Sister Eva. Lahat ng tiga San Pablo, binabati ko. Thank you, Lord. Pastor Simple. Yan. Thank you, Lord. Welcome pong muli sa ating segment na mga awit ng pag-ibig. Segment. Talagang napakabuto sa atin ng Panginoon. Sa umagang ito, napakinggan po natin yung mga kapatiran natin. Sa Isaiah 12 verse 5, umawit kayo sa Panginoon dahil kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo sa buong mundo. Sa atin po, mga charismatic, tayo po ay nabiyayaan ng mga awitin na galing po sa ating Panginoon. Kung inyo po natatandaan, last week ay ating pong naibahagi yung isang Hebrew word ng worship na ang ibig sabihin po ay tihela. Na ang ibig sabihin po ay new song. Ito po yung mga bagong awitin. At salamat na lamang po at ang ating Mami Ligaya ay nabiyayaan din po ng mga bagong awitin. Alam nyo, ang Mami Ligaya, lahat po ng sitwasyon sa buhay may awit. Nalulungkot, may awit. Nagagalak, may lungkot. May awit. Nagagalak, may awit. Ano pa? Live po kami, live. Ibig sabihin, may problema, may awit. Yeah. Lahat po ng sitwasyon sa buhay, may awit. Kaya napakadami po na ibinigay ng mga awitin sa Mami Ligaya. At ano po ba yung mga awitin? Ang pag-awit po natin, ito po yung mga papuri sa Diyos, nagbibigay ng luwalhati sa Kanya, nagpapahayag sa atin kung sino ang Diyos, nagpapaalaala sa atin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan tinamo natin. Ay talaga naman pong makakaawit tayo kay Lord pagka nalaman natin tayo ligtas na. At ngayon naman po, ang atin nung bibigyan ng pansin ngayon, yung isang salitang Hebrew word na toda.
na ang ibig sabihin naman po nito ay give a sacrifice of praise. Bakit po mahalaga ito? Natatandaan ko po yung isang awitin. We bring a sacrifice of praise. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer up to Him a sacrifice of thanksgiving. And we offer up to Him a sacrifice of praise. Pag sinabi pong sacrifice of praise, sa Old Testament po, ito po yung thanksgiving offering na dinadala sa templo. At doon po sa Numbers 29, alam nyo, meron pong nakalagay nga po doon. Alam nyo, taon-taon sila, nagdadala po sila ng nakalagay doon, mga 13 toro, batang toro. Sa panahon ngayon mga kapatid, magkano na po ang toro na baka? Ano na po yan? 30,000 po, pinakamababa. Kaya ngayon, hindi na ho natin kaya ang toro. Ngayon, ang ating dinadala, tora. Yan po. At pag sa New Testament naman po, sa New Testament, ang sacrifice ay praise ay yung fruit of our lips. Diba? Ito po yung mga, pag sinabi nating fruits of our lips, ito po yung mga awitin sa ating mga labi. Sa Hebrews 13:15 po, kaya sa pamamagitan niya, patuloy tayong magdala ng handog ng papuri sa Diyos. Ating hain ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Alam nyo, araw-araw ng buhay natin, wala tayong ginawa kundi umawit kay Lord. Kaya nga natutunan natin sa mga miligaya na pagka anumang sitwasyon ng buhay, aawit tayo. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat sa pag-awit po natin, natatanggal po yung mga alalahanin. Sabi dito, our song and words of praise are considered a spiritual sacrifice or offering to God. Di po ba? Kaya nga yung toda, yung toda po, sabi dito, dinadala tayo nito, yung ating kaisipan, sa kagalakan dahil sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Di po ba kung mapapansin ninyo sa panahon ngayon, pagka meron tayong mga alalahanin, di ba umaawit po tayo, nagtatanggalan po yung mga alalahanin. At kapag tayo po umaawit sa Diyos, nagiging po tayo, nagiging kin tayo. Yung ating pakinig, po yan, nagiging ano bang tawag doon? Matalas yung ating pandinig. Di po ba? Sa sinasabi ng ating Panginoon. At nalalayo po tayo doon sa focus na sa mga di magagandang sitwasyon ng buhay. Kaya nga po, aawitin namin ni Minister Otan yung isang kanta ng Mami. Our God is a great God. Our God is a great God. How perfect are His deeds. His words are dependable. He is my shield. Our God is our Lord, and there's no one else. Our God is a great God. How perfect are His deeds. Ayan. Thank you, Lord. Yung toda, sacrifice of praise. Thank you, Lord. Ngayon, meron tayong guest. Hahabaan natin kasi napakabilis ng oras. Bibigyan natin kasi medyo dumayo pa to eh. Kaya aawit sila kay Lord at magpupuri at magpapasalamat kay Lord. Ayan, tawagin ko si Brother Elmer. Brother Elmer, ano ba yung kanta ng Mami na gustong-gusto mo, sabi dito, nag-minister sa'yo yung mga awitin ng Mami. Ngayon, bago mo awitin yung kanta ng Mami na nag-minister sa'yo, nagustuhan mo at
doon sa mga sitwasyon na nangyari sa buhay mo, konting sharing lang kung bakit ba nagustuhan mo yung awitin na aawitin mo mamaya. Ayan. O sige, 5 minutes yan, Brother Elmer, i-share mo kung bakit mo napili itong kanta ng Mami para sa iyo. Salamat sa Panginoon, purihin ang Diyos, mga kapatid. Yun nga po, kagaya po na banggit po ni Brother, nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon gawa ng simula nang ako'y katagpuin ni Lord sa gawain ng Panginoon, wala po akong ibang hinangad kundi ang makasunod po sa kalooban ng Diyos, sa awa at grasya po. At yun nga po, matagal na panahon, sa tuwing ako po ay patuloy na hinahanap ang kanyang salita, yung kanyang presensya, yung kanyang kalooban, may isang awitin po na tumimo sa puso ko, binigay po ng ating Panginoon, yung original na awitin po. Sa patuloy po na pagganap sa kalooban ng Diyos sa kanyang habag, awa at grasya, bagamat marami pong pagkukulang sa Panginoon, nagpupuri ako at nagpapasalamat kay Lord sapagkat nung you gave me a song, mga awit ng pag-ibig ng ating Sister Mami Ligaya, yung isa po doon sa awitin na tumimo sa puso ko po, yung sa bawat sandali po, mga kapatid. At sinasabi nga po ng salita ng Diyos, sa awit 92.1, ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Amen. Thank you, Lord. Awitin ko po yung isa sa mga awit po ng ating Mami Ligaya po, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Dalangin ko sa tuwina, dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod, Panginoon. Dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod. Dalangin ko sa tuwina, dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod, Panginoon.
you, Lord. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ayan, thank you, Lord. Ako hindi nyo na itatanong si Brother Elmer doon sa prayer meeting na doon sa Karangalan. Basketball court yun. Tuwing prayer meeting, siya mag-aayos ng mga silya doon sa basketball court. Tapos, habang kami kumakain doon sa bahay ni Sister SP, ang ginagawa naman niya, tinatawag niya yung mga kaibigan niya. Sa totoo lang, maraming nadala to kay Lord sa Karangalan. Kaya, gano'n na lang yung pagnanasa niya, yung kanyang buhay sa bawat sandali, talagang ang hanap niya, ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya kulang na lang pipirma to si Brother Elmer Pipirma na yata ngayon. Oo, parang sabi nga ni Mami Alaba, iiwan na daw sa Bohol Doon daw siya magtatawag ng mga tao kasi totoo si Brother Elmer maraming nadala sa ating Panginoon kasi yung kanyang porsigido na madala yung mga kakilala, mga kaibigan at lalong-lalo na yung kanyang kamag-anak. Ngayon naman, dadako tayo. Ayan, kay Mami Alaba. Mami, matanong ko lang, curious lang ako, ilang taon na po ba kayo? Mike po. Nanay Ako Nene. ay edad na binigay ni Lord sa akin. Ayan. Binibilang pa. Ayan. Ang edad ko ay 89. Wow, 89. Thank you, Lord. Yan, sumasakay pa po sa motor Sumasakay yan. sa motor yan. Ayan. Sa Bohol. At sa Bohol, isa siya sa nagdala ng salita ng Diyos sa Bohol. Halos lahat ng kamag-anak niya nandun. At yung tinutulugan natin, tahanan ni Nanay Nene. Ngayon, Nanay Nene, tanong ko lang uli, ilang taon na po ba kayo sa Comfy? Ako ay natao ng 1932. January. Sa Comfy po, sa Comfy. Yung pag-ati nyo. Ayan. January 21, 1932. Birthday pala yung sinasabi. Ayan. Opo. Ako ay 89 na. 89 na. Si Sister SP na lang, Mami, magsasabi kung ilang taon na sila. Ayan, Mami, tanong ko po, ano po ba yung kanta ng Mami na nagustuhan nyo at nag-minister sa inyo o ano ba yung kanta ng Mami na talagang tumimo sa puso nyo yung awitin na yun? Ngayon, bago kayo umawit, sharing lang ng konti na bakit yung pong kanta na yun ng Mami ang napili nyo para sa inyo. Kasi parang ang tingin ko, yung kanta na napili nyo, parang ingatan mo ang puso ko. Paano ba iningatan ni Lord pag inaawit yung puso nyo? Ayan, sige, Mami. Share kang konti po kung paano nabigay. Salamat sa Panginoon kasi si Mami Ligaya sabi sa akin, Nene, alika dito, kakanta tayo. Sabi ko, oo, sige. Anong kanta? Ingatan mo ang puso ko. Sumunod ka lang sa akin para matuto ka. Yun ang bilin ni Mami Ligaya sa akin. Kaya hanggang ngayon, lagi kong naalaala yung kanta na yan na Mami Niligaya sa puso at isip ko. Thank you, Lord. Isa pa. Ayan. Live kami po, live. Ayan. Sige, Mami. Ingat, ha? Ayan. Isa. Senyas. Nay, pasok. Ingatan mo. Yun! Puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko,
89, nagagamit pa ng ating Panginoon para umawit kay Lord. At hindi natatakot kasi daw may vaccine na siya. Kaya nandito ready. Ngayon, gusto ba natin abutin natin yung edad ni nanay na 89? Alam niyo kung anong sikreto niya? Pinapaingat niya kay Lord yung kanyang puso. Kaya humaba ang kanyang Kala ko magpapabaksin. papabaksin. Ayan. Kaya sabi doon, ingatan ang puso kasi yung puso, pag yan ay nag-collapse, tapos lahat. Kaya para iwas galit, iwas sablay, laging pabantay yung puso natin, paingat sa ating Panginoon. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Susunod naman yung kanyang anak, si Sister SP. Yan. Sister SP, ilang taon na po ba kayo sa Comfy? Ayan, yan yung hinihintay nila sagot kanina eh. Kami po ay nasa Comfy. Ako po ay dalaga pa. Wow. So, yan po ay 1985 na baptize ako sa DAP, Development Academy of the Philippines. So, talagang napakabait po ng Panginoon since nung time na yon, talagang tuloy-tuloy na po. Hindi na ako lumayo sa Panginoon. At talagang napakabuti ni Lord dahil nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon sa aming pamilya, sa buhay po namin. At yung mga awitin po ni Mami, talaga pong nabubuhay po yan sa atin. Kasi po, nung narinig ko yung awitin niya, doon pa tayo sa Hotel Mirador. Noong time na kanina kung gano'ng katagal. Thank you, Lord, sa Hotel Mirador na pag umawit po, hindi ko po alam na kapag umawit na, kusang tumutulo po yung luha eh. Yung bang talagang ang feeling mo na napapalapit ka sa Panginoon. At talagang nagpapasalamat ako kay Lord kasi ako po, basta na lang po pumunta ka, sumama kami doon sa Comfy. Sunday fellowship po yon. Inimbitahan po ako ng aking kaibigan. So, sabi ko nga, sige nga, try po natin. At nung unang punta ko pa lang doon, talagang naramdaman ko na yung presensya ng ating Panginoon. At talagang ang mamiligaya, kung isipin po natin, ano po yung niya, yung kanyang mga palatandain. Yung bang hindi ko nga akalain na nung nag-Life in the Spirit seminar sa DAP, pumunta po ako doon at hindi ko po, kasi syempre bagong graduate po kasi ako noon, kaya ako nag-join kasi takot po ako sa board exam. Kasi engineering po yung course ko. Takot ako sa board exam, kumuha ako ng engineering, pero takot akong bumagsak. Kasi alam po naman natin na mahirap mag-take ng board. So, talagang ang ko po noon, manalangin sa Panginoon at alam ko si Lord ang makakatulong sa akin para ako makapasa. Yun po yung isa sa mga motibo ko noon kaya ako nag-join. Kasi nagsisik po ako ng help. Na takot ako marami akong kinatatakutan ng mga panahon na yon. Yung future, takot po ako dyan kung ano yung magiging future ko, kung ano yung mapapangasawa ko, kung ano yung magiging buhay ko. Napakadami ko pong takot niya. Kaya po, ako po ay kumbaga lapitin din sa mga sinasabi natin yung mga kulam, brother. Nasa Maynila po kami, pero merong kulam. Sabi ko, thank you, Lord. Kasi fear, kasi nandun yung takot na talagang dahil sa takot mo, madali kang kapitan ng mga elemento na yan na dito sa Metro Manila. Meron kami pinupuntahan noon na albularyo sa Parañaque noong mga panahon na yon. At talaga pong napakabuti ng Panginoon na tinulungan niya kami na makaahon. At yun pa, yung awitin ng Mami na talagang tumimo sa aming puso. Napakadami pong awitin ng Mami Ligaya. Kung meron pa kami mga cassette na gano'n na yung cassette recorder, brother. Opo, gano'n na talaga katagal. Tsaka yung Hotel Mirador Maliliit pa kayo. Wala pa yung mga ibang worker natin dito. Talagang mga dalagat binata pa. No? Kaya gano'n na, sabi ko nga, talagang ang bait mo na talagang in-stay mo kami dito at nakita natin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin.
nag-umpisa po ako noon, sabi ko, ano ba mako-contribute ko sa church? Sabi ko, Lord, wala naman akong talento, hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong magsalita, hindi ako marunong mag-preach. Sabi ko, anong talent na pwede ko ibigay sa'yo? Noong time na yon, ako po ay nag-work. Ang salary ko po noon is basic salary. No? Sabi ko, Lord, mag-ano na lang ako, mag-covenant. Ang lakas ng loob ko ng mag-covenant. Maliit lang naman yung sweldo ko. Sabi ko, magko-covenant ako, Lord. Sige, yun lang ang pwede kong maiambag sa'yo. Mag-support ako sa ministry. Yun po yung naging ano ko na mag-support sa ministry. At pag may mga call na merong mga panawagan na alam nating merong kailangan ng church, go po ako dyan kasi alam ko na si Lord ang magbubukas ng avenue para po tayo i-bless ni Lord. At yung pong itong ating center, talagang kasama po ako nung, ang lakas ng loob ko noon na pag nanawagan, ewan ko, no? Ganun siguro talaga na kahit na wala ka pang hawak, sabihin mo na nandun yung gusto mong makabahagi dahil sa naramdaman mo yung pag-ibig ng Panginoon sa puso mo, nag-uumapaw. Gusto mong mag-share ka sa gawain ng Panginoon na sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ako makakapagbalik ng kabutihan mo, pero talagang napakabuti mo. At yun po, talagang tinutulungan tayo ng Panginoon at pinapakita niya kung paano ang pagkilot niya sa buhay natin. Thank you, Lord. Ayan. From fear to faith. Ayan, di ba? Dating takot kung sino mapapangasawa, yung anak, takot sa ganito, ganyan, ganyan. From fear to faith. Yung faith niya na makapagbigay sa gawain ni Lord, thank you, Lord, natugunan lahat. At ang isang pinakamaganda dyan, yung kinakatakutan niya, magkakapamilya, magkakaanak. Ilan po yung anak niya, Sister SP? 3 po. Tatlo. Thank you, Ayan. Lord. Lahat na? Tapos na po lahat. Grabe. Kaya nag-relax, kumbaga sa ano, petiks na lang. Ayan. Thank you, Lord. Yan ang buhay na may ugnayan kay Lord. Yan ang buhay na naglingkod kay Lord na hindi niya pinababayaan ang lahat ng nananalig at tumugon sa panawagan ng Diyos. Dati, tagapagbigay lang, covenant. Ngayon, nag-open doors. Ngayon, aawit na kay Lord. Sabi niya, hindi daw siya marunong walang talent, hindi marunong umawit, pero sabi dito, si Lord bibigay ng open doors para maggamit ng ating Panginoon at makaawit kay Lord. Hindi kailangan ng magandang boses. Ang importante, yung available na makaawit sa ating Panginoon. Kaya, ito po, si Sister SP, ito po yung kanyang awitin na nakuha niya sa mami. Thank you, Lord. I have, Lord, my future is in your hands. You are all I have, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. That is why I greatly rejoice. Isa pa. You are all I have, Lord. My future is in your hands. You are all I have, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. My future is in your hands.
I greatly rejoice in your presence, Lord. Rejoice in your presence, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. My future is in your hands. My future is in your hands, Lord. That is why I greatly rejoice. Jeremiah 29:11, yun po yung word ko kay Lord. Kaya thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Ayan, thank you, Lord. Sister SP, konting message lang. Hikayatin natin yung mga kapatiran na yung mga bago pa. Ano ba yung may papayo mo sa kanila sa paglilingkod kay Lord? Kasi kita mo yung future natin. Kay Lord lang talaga nakasalalay. Pag inyo po sa labas, nandyan po yung commuter ni Sister SP. Anong model yun? 2021 model? 20 model. Sa loob, pinagpala ng Diyos. Konting Talagang- message lang po. Para po sa ating mga kapatid, kapag natagpuan na natin si Lord, huwag na tayong aalis. Huwag tayong bibitaw kahit anong mangyari sa ating buhay, kasama natin ang ating Panginoon. Kaya napakabait po ni Lord dahil sa, kumbaga sa ano na po ako ngayon eh. Kung natagpuan ko po si Lord, nasa 20 plus ako, 21 siguro or ganyan. Ano na po ako ngayon, senior na ako. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Kaya patuloy po tayo sa ating Panginoon dahil yung provision talagang pinoprovide ni Lord. Ano yung iniisip mo na wala ka? Ipoprovide ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil meron kami nagamit na service ngayon. Yan dyan sa ating kapatid. Biruin mo ba naman, makasama ko sa office, taga dyan din sa amin nakatira, malapit sa Rizal. Yan, si Brother Jess. Thank you, Lord. Kaya nagpo-provide po talaga si Lord. Talagang ibang klase ang Panginoon, mga kapatid. Kaya manatili po tayo sa mga kapatid ko, sa mga bago po sa Panginoon. Parati po tayo kay Lord tumingin para hindi tayo masisway o manghihinaan ng loob. Every time na manghihinaan ka ng loob o marami kang makikita sa kapaligiran natin, focus ulit tayo. Fix our eyes to God. Kaya, thank you, Lord. Yan, thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Nanay, ano po, final message po ninyo sa mga kapatiran natin. Medyo maano po kasi ang pandinig na, no? Pag senior na. Final message. Mensahe. Final. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dito sa awit 37, verse 3 hanggang 4. Trust in the Lord and do good. Live in the land, you will be safe. Seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart desire. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Brother Elmer. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Brother, pakipag. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Thank you, Lord. Excuse po, brother. Pastor, pwede ko pong awitin yung matagal na binigay ni Lord na awitin po sa akin. Kahit ano lang po. Saglit lang po. Purihin ng Diyos. Awitin ko po. Ganito po yung ang tema po ng awitin. Nararamdaman kong tunay ang pagmamahal mo, Panginoon. Nararamdaman kong tunay ang pagmamahal mo, Panginoon. Ikaw ang laging laman ng isip ko,
Panginoon, nakaukit ka sa puso ko, nararamdaman kong tunay ang pagmamahal mo, Panginoon. Nararamdaman kong tunay ang pagmamahal mo, Panginoon. Susundin ko ang pinag-uutos mo at kalooban mo, Jesus, ang masusunod. Susundin ko ang pinag-uutos mo at kalooban mo, Jesus, ang masusunod. Nararamdaman kong tunay ang pagmamahal mo, Panginoon. Nararamdaman kong tunay ang pagmamahal mo, Panginoon. Nararamdaman kong tunay ang pag-ibig mo, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Ramdam na ramdam. Yung pag-ibig na tunay. Yun nga Pastor, simple. Yan, napakaganda ng mga naibahagi ng ating mga kapatid. Talaga namang, alam nyo, yung mga awitin ng mga mami, siyempre lahat naman po tayo nagdaan sa ganon na, di ba, pag kumakanta na ang mami, para bang iaabot yung kanyang mic sa atin. Pero salamat po sa Panginoon at lahat po tayo naging matapang. At ngayon po, lahat tayo may karanasan sa mga awitin ng ating Mami Ligaya. Yan po, napaka-ikli po ng oras at tayo po ay dadako na sa ating closing prayer. Tayo po manalangin. Panginoon, na po sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa napakagandang araw na nakasama po namin ang aming mga kapatiran, Alaba, at sa whole family. Salamat po sa kanila pong pagkakataong ibinigay para sila po ay makapagbahagi ng mga awitin na nagmula po sa Mami Ligaya. Ito po yung naging karanasan nila. At salamat po at alam po namin, Lord, na sa araw na ito ay may maganda pong nangyari sa amin sapagkat ang mga awitin, ito po yung patuloy na nagmi-minister po sa aming buhay. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You gave me a song, of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. I love you, my Lord. I love you, I do. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. God bless you. God bless, See you mga next kapatid. Saturday. Abangan niyo po yung aming susunod na guest sa next Saturday. God bless you. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.